Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Komentaryon lang po natin itong binulgar, siniwalat ni Toby Chango regarding po dun sa impeachment trial ni BP Sara. Kasi nga po, totoo po talaga itong pinatunayan lang po talaga ni Toby na talagang naglabas po talaga ng pera ang gobyerno para lang sa impeachment trial ni BP Sara. Pakinggan po natin yung report ng Bilyonaryo TV, mga kababayan. Mga bagong pasabog sina Bota City Representative Toby Chanco sa umano'y mga insertion sa 2025 budget. Sa halip umano na gastahin sa mga proyekto ng gobyerno, pinuhunan daw ito para patalsikin si VP Sara sa pwesto. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tila lumilinaw na kung paano sa loob ng ilang taon nilaro at binago ng Kongreso ang nilalaman ng taunang General Appropriations Act o GAA o mas kilala bilang budget ng Pangulo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakita ng gigil sa issue ng mga budget insertion sa kanyang sona ngayong taon. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Marami mambabata sa nabigla. Karamihan dito, mga kaalyado at kamag-anak ng Pangulo. Mula noon, parang bomba ang pasabog ng mga revelasyon tungkol sa tila maanumalyang 2025 national budget. Habang nakabakasyon ng Kongreso para sa undas, tuloy-tuloy ang closed-door hearings ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at minamataan na ang pag-livestream sa budget process dahil sa intense public pressure tungkol sa transparency. Sa gitna ng investigasyon, nabunyag kung paano nilaro ng ilang opisyal ng DPWH ang bilyong-bilyong piso sa flood control projects in a span of about 10 years, kung saan kasabwat umano ang mga contractor at mga politiko. Kabilang dito ang malawakang congressional insertions at paglipat ng pondo mula sa programmed budget papunta sa unprogrammed funds, kung saan mas mahirap i-track ang pondo. Bagamat pinirmahan ni PBBM ang budget, marami sa mga proyekto ang nilagyan niya ng veto at nilagay sa for later release. Sa programa ng Bilyonaryo News Channel na Politico Talks, kinwento ni Representative Toby Tiangco ang meeting niya sa dalawang mataas na opisyal ng Kamara noong Marso, alinsunod sa instructions umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan inireklamo raw nila ang pagkaka-FLR ng kanilang allocations. Sina Representatives Dong Gonzales at JJ Suarez daw ang mga nakausap niya. Doon nila sinabi sa akin na paano yan, in-FLR nyo. May mga namuhunan na dyan. Mag-advance, malalim yung implication nun, may mga namuhunan na. Ang Advance. sabi ko doon, syempre nainis ako. Sabi ko, bakit nyo naman ipinuhunan yung political capital ng presidente? In that context. Okay. Next. Nung hindi na ako makumbinsi doon sa may namuhunan. Sabi nila, paano yan? Na ipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Matapos nito, binanggit niya agad ang naging usapan sa Pangulo. Sinabi sa akin, sinisingil nila Yun. na i-release yung FLR, yung for later release, kasi ipinangako daw nila. Yun nga, kaya nga pumutok na si PBBM nung na Sinabi July ni 21. PBBM na hindi niya din alam niya dahil hindi yan Kasi ang eksaktong word niya, walang Ganyang usapan. Ganyan. Ayan, malinaw. Yan ang batayan ng mahiya naman kayo. Tila tumuturo ang usapan sa malawakang political deal-making na nakaugnay sa fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan 250 na kongresista ang lumagda nitong Pebrero. Isa-isa nang pinapatawag sa ICI ang mga pangunahing nakilala sa budget scandal, kabilang sina Tiangco at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, patuloy pa rin ang fact-finding ng komisyon para alamin kung sino ang mastermind sa likod ng malaking budget scheme. Sinusubukan ng Bilyonaryo News Channel makakuha ng komento mula kina Suarez at Gonzales, pero wala pa silang sagot sa amin. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Kasi nga po, talagang pinapatunayan lang nila na talagang hiningan po talaga ng pondo para ipamigay sa mga congressman para lang sa impeachment trial ni BP Sara. Tapos sinasabi ng presidente, wala daw ganyang usapan. Pero nirelease niya pa rin mga kababayan. Bakit niya nirelease pa rin? Alam naman pala niya
na walang ganyang usapan. Talaga pong politika po lahat ng ito, mga kababayan. Kasi nga po, matunog na matunog po na si Romualdez tatakbong pagka-presidente sa 2028. At alam ni Romualdez na lahang lang sa landas niya si VP Sara, mga kababayan. Pero bakit itong taong ito tumatakbo ng politika, gusto nito walang kalaban. Ganun po ito sa lugar niya. Tumatakbo po ito ng walang kalaban. Nung may pinatakbo na PDP laban doon, pinadisqualified nito sa lugar ng Tacloban, sa lugar mismo ni Romualdez. Kaya ito, tumakbo ito ng walang kalaban. Kasi kung pinatuloy lang ng Comelec yung PDP laban doon na tumakbo, talo yan. Kasi ikakampanya po talaga yan. Kasi siya nga po, katulad nga po ng unang sinabi ni VP Sara, mga kababayan, na ang may hawak lang ng budget ay si Saldico at si Romualdez. Bakit natin masabi? Nasabi ni VP Sara, kasi nga po, napatunayan nga po na ang sabi ni BBM, wala daw sa usapan yan. Pero bakit na-release pa rin yung budget, mga kababayan? Bakit pumayag si BBM na i-release yung budget doon sa Kongreso, mga kababayan? Yan lang ang nakakalungkot ng isipin. Ikaw na presidente ka, wala pala sa usapan na yan, bakit mo pa rin i-release yung budget para doon sa mga congressman na tig 150 million ang budget nila, mga kababayan? Bakit pumayag ang presidente? Baka naman, nung pag nabulungan ni Romualdez, mayroon ka rin dyan. SOP. Di ba po? Kaya, pinayagan na rin siguro. Kasi alam naman po natin kung sino magre-release ng budget na yan. Di ba, presidente, mga kababayan? Wala namang ibang magre-release niyan ang presidente. Pero bakit nila pinayagan na mangyari yun, mga kababayan? Yon ang nakakalungkot kang isipin na itong presidente natin, kayang-kaya po talaga siguro ito ni Romualdez, mga kababayan. Bakit? Paano ko nasabi? Kasi isipin nyo, sinasabi niya na mismo na wala sa usapan niya, pero bakit nirelease pa rin niya ang budget na para doon sa congressman na binamimigay na 150 million? Kasi pinangako, di umano, na doon sa mga congressman na pag pumirma kayo, may 150 million kayo, mga kababayan. Kaya nga nagtataka nga po ako nung panahon na yun na mayroong hearing noon sa Quadcom, biglang nawalaan yung mga congressman, yung pala pinatawag doon sa Romualdez Hall para pumirma na ng impeachment trial sa impeachment ni VP Sara, para ma-impeach na si VP Sara. Ay mukha talagang pera itong kongreso natin sa pamumuno nila Romualdez, Saldico, Suarez at saka Dong Gonzales. Yan po yung siguro marami na nagre-reklamo yan. Yan na yata ang number 1 contractor sa Pampanga. Yung mga flood control dyan, si Dong Gonzales. Nagtataka nga ho ang mga taga Pampanga bakit hindi lumulutang ang pangalan niyang Dong Gonzales na yan Bakit? Pilit po kasi nilang tinatakpan, mga kababayan. Marami pong nagsasabi dyan sa Pampanga na yun po daw ang may hawak dyan ng flood control, si Dong Gonzales. Pero bakit daw hindi lumulutang? Ang problema po kasi natin, mga kababayan, hindi lang po yan ang problema. Marami pa pong problema. Pero ang inuuna ng gobyernong ito, habulin ang mga kalaban nila sa politika. Walang iba kung hindi ang mga Duterte, Bongo, Bato, pamilyang Duterte. Bakit? Gutom na gutom po sila kasi sa panahon ni Pangulong Duterte, mga kababayan. Wala ko silang napala doon, wala silang nakurakot doon. Kasi bakit? Papangalanan po talaga sila ni Pangulong Duterte. And yet, at sinabi mismo ni Pangulong Duterte, ang pinakakurap ng sangay ng gobyernong ito ay na ang Kongreso. Yung po, di umano ang sinasabi ng ating mahal na presidente na si Pangulong Duterte. And yet, pinabayaan lang. Alam po ni BBM yan, mga kababayan, ang kalakaran dyan. Bakit? Naging congressman po yan. Naging senador. Alam po niya ang kalakaran dyan sa budget. Pero bakit parang lumalabas ito, wala siyang alam, mga kababayan? Totoo kaya na wala siyang alam o nagbubulag-bulagan lang siya sa katotohanan?
na ang pera na ginamit nila para sa impeachment trial ni BP Sara ay galing sa pera ng bayan. Mahiya naman kayo. Yung sinasabi niyang mahiya naman kayo, hindi naman po tungkol doon sa impeachment eh. Tungkol doon sa flood control yan, na lumubog sa baha ang ano. Wala akong kinalaman ng impeachment trial. Itong dalawang reporter na ito, ang tinuturo agad, yung impeachment ni BP Sara, hindi po. Kaya po nagagalit si BBM dahil po sa flood control. Kasi nga po, noong 2024, pinangandakan niya po yan. Pinagmamalaki niya yan, mga classroom. Ang classroom, 22 rooms lang ang nagagawa. Out of 9,000 na sinasabi niya noong araw, doon sa panahon ng SONA ng 2024. Tapos ngayon, wala, isang nagawa. 22 lang, ayon kay Vince Dizon. Napailing nga si Vince Dizon eh. Yung itim na bigote ni Vince Dizon, namuti na ngayon sa problema sa gobyernong ito. Kung paano niya ipagtatanggol ang gobyernong ito na ubod ng korupsyon na nakapaligid sa kanya. Yun po ang nakakalungkot isipin, mga kababayan. Bakit itong gobyernong ito hindi masigaw-sigaw ni Trillanes na kaliwat kanan ang korupsyon, flood control, farm to market road, laptop, at saka flood control. Yun po ang katotohanan, mga kababayan. Bakit? Bakit ang hinahabol lagi ni Trillanes ang mga Duterte? Obsessed na ba si Trillanes sa pangalang Duterte, mga kababayan? O nababaliw na siya kahahabol sa mga Duterte? Kung hindi man, mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Bakit ba nakakagalaw pa si Trillanes ngayon, mga kababayan? Dahil ba sa gusto niyang tumakbo? Kasi talo, hindi na ako mananalo yan, mga kababayan. Kahit siguro barangay tanod, walang kukuha dyan, mga kababayan. Sa totoo lang. Kaya nga, ang ating pong tunuan ng pansin, mga kababayan, ang flood control po, ito po yung totoong problema ng bayan. Trilyon po ang perang nawawala dito. Trilyong piso. Flood control, farm to market road, buildings, school building, at yung marami pang iba, mga kababayan, na sangay ng gobyerno na gumagawa ng ganyan. Kaya, huwag ho natin kalimutan. Dinadivert po kasi nila mga kababayan sa kalaban nila sa politika. Ang totoong issue po dito, ang flood control, farm to market road, at saka school building, mga kababayan. Doon po sila nagkambal ng limpak-limpak na salapi na pera ng bayan na pinaghihirapan nating lahat. May ipon lang para umunlad ang bayan natin. Pero ninanakaw lang nito ng mga hayop ng mga congressman nito. Para pinagpipestahan nila ang pera ng bayan. O sige, mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.